May 15, 2024 and my special baby has just turned 3 months today. Say hi baby ko, bagong tulog lang yan. Kita nyo yan, o pang crease niya yan. Single line, ang tawag nito yung line dyan. Yan, okay. So since ano naman niya ngayon, 3-month-old celebration, might as well share ko na rin po sa inyo ang awareness para sa trisomy 21 or Down syndrome. Ayan. So kasi may mga nagtatanong saan ko daw ba pinaglihi, ano daw bang ginawa ko, ganun, bakit nagkaroon ako ng ganitong baby. So hindi ko naman din ipinagkakaila na pati ako nung wala po akong anak na ganito is hindi ako aware kung bakit sila nagkakaganoon. So since nung nalaman ko na may possibility na ganitong baby ko, kasi hindi pa confirmed, hindi pa kasi ako nagpapakaryottyping para ma-confirm kung trisomy 21 nga ba ang baby ko. Pero dahil nga sa mga physical features niya, we can tell na meron siyang ganon. Saan ba nakukuha ang Down syndrome? Ayan, random error. Ano ba yan? Sa random error of division, cell formation, parang ganon. So, nababasa yan sa Google guys, science subject, mga ganon. Meron yan, lesson din yan. So, hindi po ito nakukuha sa lihi or kung may ginawa bang mali ang isang nanay, wala po. Ayan, so random error. So, ang usual na chromosomes ng mga normal babies ay 23 plus 23, so 46. Sila po na may mga trisomy 21 or Down syndrome, meron po silang extra na isang copy. Each cell is meron silang 3 copies of extra chromosomes. Ayan, nagre-result siya ng 47 chromosomes. So tayong mga normal, 46 lang, pero sila 47. So merong extra na isa. So hindi sila kulang-kulang, kundi sobra-sobra. Anyway, so ayan, pinapalight ko lang yung situation. Although napaka-heavy guys. Yung may mga baby na ganito. Nagiging emotional ako. Ayan, so may mga baby na ganito na kalungkot. Ayan. Yung baby ko, oh. Baby! Say hi! Say hello, poging baby ko. Oh, napaka-pogi niya, no? Kahit may trisomy 21 siya or Down syndrome. Still, pogi pa rin. So, paano nga ba nagkakaroon ng Down syndrome? So, number 1 factor po dito guys is yung age ng mother. So, 35 years old and above, ayan, may mas higher yung risk na magkakaroon sila ng ganitong baby. Although, meron ding mga babies na ipinanganak ng mga 35 and below age na nanay. Kasi yung isang nanay na nandun sa group namin na may mga anak na ganito is just 26 years old, may ganito na rin siyang baby. So, ayan, basta kapag 35 years old and above ka, mas higher talaga yung chance mo. Ganon. Tapos, ayun nga, kung may gamot ba sa ganito, wala. There's no cure for Down syndrome, pero yung mga effect ng mga bata na may mga Down syndrome, yun yung isa-isahing gagamutin. Gaya ng, kasi pag mga may Down syndrome, major na illnesses or diseases ba tawag doon nila is heart. Ayan, kaya nakakalungkot, napaka-heavy. Ayan ang tawag nito situation. Kapag meron kang ganitong baby, kasi number 1 na ano nila, disease nila is puso. Ayan, so may butas sa puso itong baby ko na to guys. Baby ko. Ayan, yung iba, walang butas sa puwet, may mga congenital cataract. Ayan, basta mga sakit na present at birth. Ayan. So, may mga tatlong ano rin ng trisomy. May trisomy 21, trisomy 18, trisomy 13. So, ang baby ko is trisomy 21, yung pinaka-common. Tapos, yung mas delikado is trisomy 18. And trisomy 13, yung very rare. At yun yung mga sobrang konti lang yung ano nila, pag-asa nilang mabuhay. Ayan. So, ganun po kung bakit nagkakaroon ng Down syndrome. Wala sa lihi yan, kundi upon formation of cell pa lang, upon, ang tawag nito, fertilization siguro. Basta bago pa lang siya mabuo na fetus, ganun na siya. Okay, hindi siya ipinaglihi. Bago ka pa maglihi, ganun na ang baby mo. Kung sadyang binigyan ka ni Lord ng ganito, bago ka pa maglihi talaga, ganito na siya. So, wala sa lihi-lihi, wala rin sa kakulangan ng vitamins, wala rin sa diet. Basta, error siya. Mali sa pagkaka-form niya. Sa una pa lang, sa conception pa lang. Okay, para sa awareness po, kasi ako rin mismo dati, nakikita ko lang sila and I don't mind them. Wala naman akong pakialam sa kanila kasi basta wala lang akong pakialam. Just, I didn't mind them. Parang ganun. Pero since meron na rin akong baby na ganito, so nagkaroon ako ng awareness na, ganun pala sila, ganun.
Nung una di ako makapaniwala, and then, ayun, natanggap ko rin. Bakit nga ba hindi ko tatanggapin? Ang gwapo-gwapo ko yun. Di ba, baby? Gwapo yan. So, ano nga ba yung mapalatandaan? Kahit hindi pa confirmed, malalaman na natin by just seeing their physical features. So, una, yung mata nila. Ayan. Yung almond shape eyes, yung pa-islant na almond shape. Tapos yung dila nila protruding, mahaba. And then yung kamay nila, yung palm crease, single palm crease. Ayan yung although yung mga ibang normal na baby, may ganito sila. Pero silang lahat na trisomy 21 may ganito. Di ko lang sure, pero isa ito sa palatandaan, yung single line dyan, rapas in Ilocano. Ayan, tapos loose muscle joints, ganun yung, as in talagang wala siyang walang tawag nito, napaka-loose ang lambot ng mga kamay niya. Tapos ewan ko lang kung pati yung balat nila, ganun, parang anipis ng balat niya. Tapos shorter yung height nila. So, ayun lang guys, ang mai-share ko about dito sa condition ng baby ko. Para sa mga nagtataka na kung bakit gano'n, na saan mo ba pinaglihi? Wala po talaga sa lihi yan. At kung binigyan po kayo ni Lord ng ganitong baby, it's because alam niyang kaya niya siyang palakihin, gano'n. And, ayun, walang ibang gawin kundi ang tanggapin na lang. Ganyan. So, wag kayong mag-alala dahil kung nakadestin naman talaga tayong mabigyan ng ganitong baby, kahit anong age pa yan, talaga magkakaroon tayo. Ipinagdadasal ko na lang na sana gumaling ang kanyang karamdaman, gaya nitong butas dito sa puso niya, kasi may chance or may pag-asa naman daw na magsasara on its own. Pero right now, nagme-medication siya ng furosemide. Ayan, tapos yung pampa-regulate ng kanyang bilis ng paghinga. Ganun po yung may baby na may trisomy 21, may kalakip na pag-aalala palagi, pero yung will pa rin ni Lord ang maisa sa katuparan. Yun lang.